serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at italinig at totohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman sa ating Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Po, si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Ano pala na just reached 100 hits? Yes! Yes! Really? Yes! Anna Banana, baby. I love you a lot. Magaling manood ng Serbisyong Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Pintan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema
lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome po sa Serbisyo Balita Live Online. Isang maalab at mainit na magandang araw at gabi sa lahat na patuloy na nakatutok sa Serbisyo Balita Live Online dito sa Ustream Line Social Media o sa YouTube o kaya po ay sa FB account ng inyong lingkod na Adan Gabato at yahoo.com. Ito po ang episode ng Lagot Ka, Isumbong kay Adan. Pansamantala po ay wala ang aking kapartner na si Ryan Zamora kung saan ito po ay may inaasikaso lamang sa labas ng himpilan at ang ating pong tatalakayin naming mga taga-subaybay at patuloy na sumusubaybay dito sa episode ng Lagot Ka sa Serbisyo Balita Live Online. Isang pag-uulat ang kapapasok lamang po mga mahal naming taga-subaybay mula sa tanggapan ng LPPO Laguna Provincial Police Office at sa PTOC Police Tactical Operations Center mula sa Calamba City Police Station. Sa pangunguna po ni Police Senior Inspector Inspector Marlon Calonge, kanina lamang nang magsagawa ang grupo ng elemento ng ating kapulisan dyan sa parte ng Laguna ng isang bypass operation together with PDEA personnel kung saan ay naaresto itong mga suspect na may koneksyon tungkol sa illegal drugs. Ang mga nahuling suspect ay sina Melvin Diego, 40 taong gulang, may asawa, isang driver, nakatira sa Purok 2, Barangay Barandal, Calamba City, Laguna. Si Cesar Javier, 43 years old, isang barangay tanod, nakatira sa Purok 2 sa nasabing barangay. Isang barangay tanod, sabit din sa droga. Nakuha sa mga na-arrestong suspect ang 4 na pirasong plastic sachet na may lamang shabu na napagalamang ang bilang ng timbang ng kilo na nakumpiskang shabu sa mga suspect ay nasa 1.6 gramos na nagkakahalaga ng 2,500 pesos at 3 piraso ng 100 peso bill na ginamit sa bypass operation. Ang serial number na ginamit na 100 peso bill ay SP 070469 at JY613550 at PE 370661 at isang pistol na 45 kalibre with serial number SN263818, 2 magasin ng bala ng 45 at 16 pang bala ng baril. Dalawang timbangan ang nahulihin at nakumpiska sa mga suspect. Isang pirasong foil na ginamit sa droga o shabu, isang pirasong together na may pirasong lighter, tuter na 2 pirasong lighter. Ang mga sangkap na ebidensya tungkol sa pagbebenta ng mga illegal droga ay dinala na po ng ating mga nakahuling pulis sa Camp Vicente Lim, Calamba City para kunan ito ng pagsusuri sa laboratory test upang mapagalaman kung na ito ay positibong droga. Sa pamamahala po ng kasalukuyang hepe ng pulisya ng Calamba City Police Station ay sa pangunguna po ni Police Superintendent Chief of Police Fernando Ortega. Yan po ay ating binabati
itong si Police Senior Inspector Marlon Calonge, kung saan kasama ang kanya ang mga miyembro ng PIDEA nang ito ay mag-bypass operation upang mahuli ang mga illegal aktibidad na lumalaganap sa ating dito sa nasasakop na Laguna tungkol sa drugs. Ayan po ating binabati po ang mga kapulisan ng Laguna PPO kung saan ay mabuhay po kayo mga sir, mga mamang pulis sa inyong mabuting mga ginagawa na paglilingkod sa ating bayan. At ating pong itatapik mga mahal naming taga-subaybay ang tungkol dito sa tinatawag na kung bakit ano ba ito mga mahal naming patuloy na sumusubaybay, ano ba ang sinisimbolo ng dalawang letrang ito ng SB? Ang tinatawag na Serbisyo Balita. Ang natatanging nangungunang social media program broadcasting sa Ustream live online sa YouTube, website o sa internet at sa mga FB ng ating mga kasama dito sa broadcasting sa pamamahala ng aming station manager na si RJ Salgado. Itong at kasama namin ang kasamang si Lani Baraylo mula Lunes hanggang Biyernes at Sabado, patuloy po ito na may serbisyo sa bayan. Kaya ito pong SB, Serbisyo Balita, ay sanggunian din po ng ating bayan tungkol sa mga problema o anumang mga pagsisiwalat ng mga katiwalian tuwing Sabado po ito. Ang programang inyong masusubaybayan dito po sa Serbisyo Balita ay ang Pulsuan, Expose, Lagot Ka, Isumbong Kayadan, Manibela ng Masa, Bistay. Yan po ang tampok na programang inyong patuloy na masusubaybayan dito lamang yan sa Serbisyo Balita. At ngayon din po naman ay magbibigay sa inyo ng saya't lungkot ang tambalang pagdating po ng pagkagat po ng ating gabi, ang short time ni Lloyd Herona at ni Risa Buenaflor. Yan po ang inyong magbibigay sa inyo ng saya sa kabila ng inyong kalungkutan sa pagkagat ng dilim pag dumating po ang ating gabi. Ganon din naman po ay mapapakinggan po ninyo ang team song ng Serbisyo Balita, ang musika ng grupong Minerva, ang nag-compose ng team song ng awiting Serbisyo Balita ay mapapakinggan bago po magsimula ang programa dito sa Serbisyo Balita live online. Kaya po ako naman ay bumabati sa inyo, mga patuloy na sumusubaybay, na isang magandang gabi po at mabuhay po kayo. Ang inyo pong nasusubaybayan ito ay ang episode ng Lagot Ka, Isumbong Kayadan. Kung may mga hinaing, reklamo o komento, reaksyon, ay huwag po lamang kayong magatubili na lumapit at tumawag sa inyong lingkod sa episode na ito ng Lagot Ka, Isumbong Kayadan. Sa numero ng aking cellphone po ay 0946-5471-534. Uulitin ko po, ang number po ng inyong lingkod sa kanyang cellphone ay 0946-5471-534. At ating tatalakayin po mga mahal naming taga-subaybay ang tungkol dito sa ginanap na Paru-Paru Festival sa lungsod ng Dasmariñas City, Cavite, kung saan ay ating pong tinutukan ang paglulungsad dito na taunang pagdiriwang ng Paru-Paru Festival, kung saan ay ito po ay ika-6 na taon ng pagdiriwang ng founding anniversary ng pagiging syudad ng bayan ng Dasmariñas City, Cavite. At ating binabati po ng maligayang pagbati sa matagumpay na 6th founding anniversary ng City of Dasmariñas, kasabay ng taon ng pagdiriwang ng Paru-Paru Festival nito lamang nakalang araw ng Webes, sa November 26, ngayong taong kasalukuyan. Ang magarbong okasyon ito ay pinagandaan ng mapamahalang lungsod ng Dasmariñas sa pangunguna po ni City Mayor Jenny Barsaga at Long District Congressman Elpidio P.D. Barsaga. Kabilang sa matagumpay na Paru-Paru Festival na ginanap ito ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna po ni Vice Mayor Bale Encabo at mga kasama nitong konsyal ng lungsod ng nasabing ng Dasmariñas, Cavite. Okay, ating pong mapapanood sa video ang mga naganap at mga masasayang pangyayari na pinagdiriwang sa lungsod ng Dasmariñas kamakalawa lang po na nakalipas, at nandiyan po ang inyong lingkod upang ito ay i-cover at tutukan ang mga kaganapang masasaya at magarbong pagdiriwang na ito ng 6th founding anniversary at Paru-Paru Festival. Napakaganda mga suki.
at mahal namin patuloy na sumusubaybay, kung saan ay makikita po natin ang mga estudyante, mga guro ay nagkaisa upang magpartisipasyon sa Paru-Paro Festival. Sapagkat ito po ang Paru-Paro Festival ngayon, ang sabi po ng karamihan sa mga Dasmarineño ay isang magandang imahe para sa mga kababayan nila diyan sa lugar ng Dasmariñas. Kung saan ay pinagpapasalamat po nila ito sa kanilang punong lungsod na si City Mayor Jenny Barsaga at kay Long District Congressman Pili Barsaga na naging masaya at naging maunlad ang dating bayan ng Dasmariñas na ngayon ay ganap ng lungsod sa loob po ng 6 na taon. Kaugnay nito ay nakakalungkot kung iisipin ang mapait na pangyari matapos ang pagdiriwang ng Paru-Paro Festival at 6th founding anniversary ng City of Dasmariñas. Maya-maya po ay ating itatapik ito kung ano man itong mapait at nakakalungkot na pangyayari dito sa lugar ng pamahalang lungsod ng Dasmariñas nang tayo ang grupo po ng mga nag-cover na local media dyan sa pamahalang lungsod ng Dasmariñas ay bumisita po at umakyat sa tanggapan ng punong lungsod na si City Mayor Jenny Barsaga. Maya-maya po itatapik po namin yan. Subalit ating po pakikita po ang mga ginawa po ng mga opisyal ng lungsod ng Dasmariñas sa pangunguna po ni Mayor ay nagbigay po ito ng itong magandang parada po ay makikita niyo po sa pangunguna po ng mga estudyante na mga nagpapartisipasyon upang mag-intak at magsayaw at magpakita ng kanilang mga talento para sa pagdiriwang nito ng Paru-Paro Festival. Ganon din naman ang mga kandidata bilang mga Paru-Paro Festival sa taong ito ng 2015 kung saan ayan po ay magkakasabay po at magkakanay sa ginaganapong parada dyan sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. At ating bibigyan din ng makulay na pagbati ang mga konsyal dito ng lungsod ng Dasmariñas at sila po ay talaga namang mga nakasuot ng tinatawag na parang mga Santa Claus na kung saan ay talagang katulad ng isang mga paru-paro na maging si Mayor Jenny Barsaga ay nakadamit na parang disenyo ng isang paru-paro. At ganun din ang si Congressman Pili Barsaga ay nakadisenyo rito na nakasuot ng paru-parong gayak. At nakita rin natin ang mga kusyal kung saan ito ay ang pinakikita rito at parang pinamumuka ay ang tungkol sa mga paru-paro. Okay, binabati po natin yung mga poster na pagbati po, ayan, nakikita po natin yan. At nakikita natin ang pagbati ng mga tungkol sa pagdiriwang ito ng Paru-Paro Festival. At ayan, nakikita po natin, napakasaya. At itong pagbati naman ng ating punong lungsod, Mayor Jenny Barsaga, dyan sa kanyang tanggapan kung saan ay bumabati ito ng maligayang Pasko at masayang bagong taon sa lahat ng kanyang mga kababayan. At dito nga, ipinakita niya sa state kung saan ay nagbigay ito ng mga prize o anumang mga nagwaging nanalo sa patimpalak na ito tungkol sa Paru-Paro Festival. Ayan po si Mayor Jenny Barsaga at ang kanyang mga kasamaang konsyal ng lungsod ng Dasmariñas. Okay, ating pong bibigyan naman ng pagtuon ng pansin at maya-maya po ating babalik itong ating tinatapik kung saan magkukomersyal po muna tayo. Mahal namin mga patuloy na sumusubaybay. Isang balita, asahan ng pamahalaan sa ating isang balita, asahan ng pamahalaan sa ating Hoy, set na! Wala na tayong araw! Halika, kape tayo. Alam mo,
Heartbreak lang yan. Balay sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Tungkol po rito, ay muli, nagbabalik po muli ang episode na ito na Lagot Ka, Sumbukedan. Tungkol po rito sa ating itinabi kanina, kaugnay dito sa pagdiriwang ng 6th founding anniversary at Paro-Paro Festival, ay ating pong bibigyan ng pagtuon ng pansin. Kaugnay nito ay nakalulungkot, mga mahal naming patuloy na sumusubaybay, kung iisipin ang mapait na pangyayari matapos ang pagdiriwang na ito, kung saan ang hindi inaasahan ng mga nag-cover na local media ay meron pong isang ali ang pumapel sa tanggapan ni City Mayor Jenny Barsaga. Ang nagpakilalang siya raw ay media at PI raw siya, PI raw to ni Mayor Jenny Barsaga. Bagamat hindi naman kailan na marami sa mga local media ang na nagko-cover sa pagdiriwang ito ng 6th founding anniversary at Paro-Paro Festival ay nagkaroon ng hindi katanggap-tanggap na biglang umiksena itong nagpapakilalang PIO raw siya ni Mayor Jenny Barsaga na itong si napagalaman natin si Miss Tina Timbang. Nang umakyat kami sa tanggapan ni Mayor Jenny Barsaga para kunan ito ng pahayag tungkol sa mga magagandang programa nito sa pagdiriwang ng Paro-Paro Festival at sa ika-6 na founding anniversary ng City of Dasmariñas. At ito po, bagamat nakakalungkot nga po na kung iisipin, ang sabi po nitong si Miss Tina Timbang ay sinabihan kami ng mga kasabay naming local media na nag-cover dito sa patatapos lamang na Paro-Paro Festival ay kung pwede, bumaba na lang muna kami at doon na lang magantay sa labas at sinasabi nitong siya raw ay PIO ni Mayor. Parang kung umasistir mga mahal namin taga-subaybay sa local media, ito si Miss Tina Timbang ay daig pa nito si City Mayor Jenny Barsaga. At yung tuta nito na isang alipores na bantay sa lakay ata ito o bantay dyan sa tanggapan ni City Mayor Jenny Barsaga, parang katulad ng estilong mga ito ng nitong PIO at itong isang tuta ni Mayor dyan, Barsaga, ni Jenny Barsaga dyan sa tanggapan ng City of the Mayor, dyan sa ika-4 na palapag ng pamahalang lungsod ng Dasmariñas, ay parang katulad ng estilo ng mga ito ay isang mistulang langaw. Mahal namin taga-subaybay. Alam niyo po mga mahal namin taga-subaybay, ang style po ng isang langaw ay ito parang katulad po ng langaw na nung tumuntong po ito sa kalabaw kung umasta po ito daig pa nito ang kalabaw, samantalang ito'y tumuntong lamang sa ibabaw ng kalabaw ay gusto pa nitong talunin at daigin ang kalabaw na kanya tinuntungan. Ito po ang mga parang tinatawag na ginagawang estilo nitong si nagpapakilalang PIO raw siya ni Mayor na si Miss Tina Timbang. Kung umastay wala sa ayos, kung ipagtabuyan kaming mga alam namang local media sa Cavite na matagal na hiking mo na nagko-cover dyan sa lungsod ng Dasmariñas ay parang asong sinupi pababa at doon na lang daw maghintay sa baba itong mga nag-cover na local media. Ang puna rito sa PIO raw na si Mayor ni Mayor na ito na si Tina Timbang, hindi malaman kung saan ba talaga naka-detail na department ito sa tanggapan ng pamahalang lungsod.
na kung ito man ay PIO ay hindi malaman kung saan ang opisina nito. Wala naman daw opisina makita at mapagalaman ang mga local media kung saan po ang tanggapan nitong Public Information Office ng tanggapan ng pamahalang lungsod ng Dasmariñas. At samantalang, alam naman ng lahat ng local media ng Cavite na ito si Miss Tina Timbang ay isang clerk sa impila ng substation ng pulisya dyan sa PNP station na kinukuhaan ng ating mga kababayang nag-a-apply ng kanilang police clearance. At isa si Tina ang nagre-receive ng mga ini-issue form ng police clearance dito. Ang tanong, kung isang media nga itong si Tina Timbang na nagpapakilalang siya ay media, ay bakit ito ay permanenteng nasa opisina ng police clearance? Aba, bakit ganoon? Sinasabi nitong mahal namin patuloy na sumusubaybay, na sinasabi nito si Miss Tina Timbang, siya raw ay media. Kaya alam daw niya na dapat ang isang media raw ay hindi na naghihintay kung ano man. Kung bagamat naghihintay, ang gusto lang malaman ng mga local media ay mapag-alaman mismo dito sa City Mayor na kaya si Jenny Barsaga na kung ano pa ang kanyang mga magagandang programang gaganapin sa mga susunod pang mga darating na panahon tungkol dito sa 6th founding anniversary ng City of Dasmariñas at Paru-Paru Festival. Subalit ang isinagot nito, siya raw ay media. Ang tanong, kung media ka, bakit nandun ka sa bilang gumaganap kang clerk of court dyan sa police clearance sa PNP station ng Dasmariñas City, Cavite? Mukha yata nga parang ang nangyayari, parang akala mo ang mga kausap mo mga hindi nakakaintindi tungkol sa mga posisyon ng bawat opisyal mula sa mataas na kapulungan hanggang pababa hanggang sa utility worker. Mag-isip-isip ka po, Miss Tina Timbang, kung inaakala mo po na kami ay mukhang tingin mo lamang ay mukhang hausyaw, nagkakamali ka, magsuri ka muna at alamin mo muna kung saan ang mga outlet nitong mga kausap mo at kaharap mo na kung ipagtabo yan mo parang kami ginawa mong aso lamang kung tsupihin mo at sinutsupin mo kami pababa. Samantalang hindi naman ikaw ang sinasadya rito para kausapin ng opisyal. Ang sinasadya rito ng local media ay makapanayam ng personal itong City Mayor na si Jenny Barsaga. Dahil mo pang umasta si City Mayor Jenny Barsaga? Kahit kagaya nga niyan, ganyan talaga mga mahal naming mga taga-subaybay ang tinatawag na langaw. Matapos na ito tumuntong sa likod ng kalabaw, dahil pa nito ang kanyang amo kung ito ay umasta o magtsugi-tsugi lang sa mga kaharap niya ng mga local media dyan sa Cavite. Mag-isip-isip ka, Miss Tina Timbang. Baka mamaya sabihin mo na wala kaming Code of Ethics of Journalism. Kung ikaw ay may Code of Ethics of Journalism bilang media practitioner, anong ginagawa mo dyan sa loob ng City Hall ng pamahalaang lungsod ng Dasmariñas? Bakit ikaw ay nagsisilbing empleyado dyan? Samantalang ikaw ay media. Ang media ay, kaya tinawag na media ay both side party yan. Balance yan. Walang kinikilingan yan, mamamayan man o opisyal ka man ng bayan o mataas ka mang opisyal at ikaw ay pangkaraniwang mamamayan lang. Yan ang katayuan at tinutuntungan at tinatayuan ng mga media. Kung ikaw ay talagang media at nananatiling nasa gitna, bakit parang may one-sided ka lang na medyo ipinagtatanggol mo ang lungsod na na pinangangasiwaan ni City Mayor Jenny Barsaga? Bakit tumatayong parang ikaw ang nagmimistulang Mayor ng Dasmariñas? Mukha yatang nagkakamali ka. Baka ikaw ay mapahamak dyan, Miss Tina Timbang, at mawawmali ka. Sinasabi ko lang sa iyo, Miss Tina Timbang, medyo umayos ka lang para wala tayong question at wala tayong punahan. Kaya ka namin pinupuna sapagkat sinabi mo na ikaw ay media rin. Kung ikaw ay media rin, bakit nandiyan ka at nagsisilbing empleyado ng lungsod ng Dasmariñas? Kung media ka, wala ka dyan, nasa labas ka. At kung ikaw man ay PIO, meron kang sariling tanggapan ng Public Information Office kung saan, para alam ng mga mamamayan at kasama natin sa hanap buhay, na nandiyan ka at saan ka pupuntahan para makausap ng personal upang alamin sa iyo kung ano pa ang mga kaganapan na susunod pa sa mga dekada sa paglilingkod ni Mayor Jenny Barsaga at ng Lone District na si Congressman Pili Barsaga. Sapagkat ang alam namin dito, ang matapos na ito sa termino niyang 9 na taon nito si City Mayor Jenny Barsaga, ay
tatakbo na naman to bilang congressman ng Lone District ng Dasmariñas, kung saan ay wala naman yatang napag-aalam ang kalaban na makakatapat itong si running congressman, City Mayor Jenny Barsaga, kung saan ang lalaban namang mayor ay itong last termer din na congressman na si LPG Pili Barsaga. Dapat siguro Miss Tina Timbang, mukhang dapat siguro mag-request ka na kay City Mayor Jenny Barsaga at kay Congressman Pili Barsaga ng iyong sariling opisina upang sa gayon ay alam ng mga local media ng Cavite kung saan sila pupunta. Hindi yung basta ka na lamang susulpot na parang singaw na magsasabing ikaw ay PIO at ikaw na ang bahala sa mga local media na nag-cover dyan sa Paru-Paro Festival at City sa 6th founding anniversary ng City of Dasmariñas at sinasabi mong ikaw na ang bahala. Mukha yatang malabo yung sinasabi mong ikaw na ang bahala. Mukha yatang naman ang magiging kalagayan ng mga local media sa'yo ay magmumukhang kawawak. Kung ang palagi mo nalang sinasabi at inaalibay ay ikaw ang bahala, mukha yatang malabo pa sa sikat ng araw yan na mukhang hindi makakatotohanan ang mga mangyayari kung sasabihin ng isang PIO o Public Information Officer sa mga kabaro niya at sa mga media na siya na ang bahala. Alam natin ang mga salitang bahala. Walang sigurado. Alam naman natin lahat yan Kapag nagsalita ang isang tao at sino mang opisyal na ako ang bahala, may posibilidad na ito'y mangyari o may posibilidad na ito ay maging negatibo o tinatawag na tumama lang sa hangin. Di ba? Hindi naman kaila sa atin na marami naman talaga ang style ng mga pag-uugali parang standard na Philippine standard ng electric fan. Yung mga tinatawag na masyadong mahangin, kung magsalita ako na ang bahala. Kaya Miss Timbang, mag-isip ka naman. Sa susunod naman kung haharap ka sa mga local media, maging sa mga national media, wag ka naman magsasalita na ikaw na ang bahala. Sapagkat alam namin na bagamat ikaw ay media, isang media practitioner ka rin naman, pero mukhang yung salitang bahala mukhang malabo yata yan. Hindi naman ikaw si City Mayor Jenny Barsaga bakit sasabihin mo ikaw ang bahala sa amin? Bakit? Alam mo bang kapain o alam mo ba ang nagiging problema ng bawat isa nang makaharap mo dyan pagkatapos ng Paru-Paro Festival? Napaalam naman natin. Napakalayo ng mga pinanggalingan ng mga ibang local media na nag-cover dyan. At alam din naman natin na ang mga event at saka mga ginaganap na mga okasyon ng mga opisyal sa kanilang pamahalang bayan o pamahalang lungsod ay priority na ito cover ng mga media practitioner at local media o reporter man o correspondent ka man ng isang publication. Pero sasabihin mo na wag magpunta ang media dyan sa iyo, wag na magpunta ang media sa Dasmariñas at wag na lang mag-cover. Dinaig mo pa si City Mayor Jenny Barsaga. Samantalang ikaw Public Information Officer na kung saan dapat maging isang ehemplo ka na maging maganda ang mga ipinapakita sa mga mamamahayag o taga-media o mamamayan man o pangkaraniwang tao lamang na humahanap at umaasa na makakaharap si City Mayor Jenny Barsaga. Subalit, na sinasabi mong wag nang pumunta ang mga media dyan para mag-cover, ay mukha yatang parang inaakala mo sarili mo na ipinatayo ang pamahalang lungsod ng Dasmariñas. Ang hindi mo ba iniisip, Miss Tina Timbang, na ang pagtatayo ng city o pamahalang lungsod ng Dasmariñas ay galing sa tax ng income tax ng taong bayan? Kaya walang sino mang may karapatan dyan sa City Hall na hindi nyo papapasukin o pagbawalan nyo papasukin ang mga tao at mamamayan dyan na may kinakailangan upang mapaglingkuran ng mga punong lungsod o sino mang punong bayan o sino mang opisyal na tumatayo dyan sa inyong tanggapan. Maging sa amin bilang mga public servant, maging sa iyo, Miss Tina Timbang, bilang ikaw ay media na sinasabing public servant. Kinakailangan nating makiharap ng maayos at saludarin ng maayos ang mga taong humaharap at kaharap natin. Hindi yung parang tsupi na gagawin yung parang hayop na ipagtatabuyan ito ng kasama mong isang tuta dyan, Alipores, na bantay sa lakay dyan sa tanggapan ni City Mayor Jenny Barsaga dyan sa pamahalang lungsod ng Dasmariñas. Mukha yata hindi kayo nangingilala
Hindi niyo yata ini-estimate ang bawat kausap ninyo. Sana naman marunong kayo mag-adjust ng inyong mga isip. O kung may isip man kayo, baka mamaya ang inyong mga isip ay nakapaloob lamang at palaging nakapailalim sa ilalim ng inyong puwet ay mukha yatang wala kayong mga isip at mga bopol yata kayo. Yan ang masasabi ko sa iyo, Miss Tina Timbang. Sa susunod, kapag hindi mo po binago ang iyong pag-uugali, ay malamang sa susunod ay hindi ka namin tatantanan at isusulat po kita sa kolom ng inyong bahala si Adam, dyan sa aking kolom sa lahat ng aking sinusulatang dyaryo. Kaya ako ay makikiraan sa iyo, Mayor Jenny Barsaga, at kay Lone District Congressman P.D. Barsaga, na pagsabihan po at mukha yatang nalalayo na at nagkakaroon na ng amnesia o nalalasing na sa kapangyarihan itong PI o raw siya ni Mayor na si Miss Tina Timbang dyan sa pamahalang lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Okay, mabuhay po si Mayor Jenny Barsaga at si Congressman P.D. Barsaga sa matagumpay na paglulunsad ng pagdiriwang ng Paru-Paro Festival at 6th founding anniversary ng City of Dasmariñas. Isang commercial po muna, mga mahal naming taga-subaybay. Isang balita, asahan ng pamalo sa ating PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result, all boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the SkyActiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new SkyActiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall SkyActiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. SkyActiv technology from Mazda. The future of driving begins now. We build Mazdas. What do you drive? An engine that makes more power from less fuel is great.
But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result? All boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the SkyActiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new SkyActiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall SkyActiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. SkyActiv technology from Mazda. The future of driving begins now. We build Mazdas. What do you drive? Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita Live Online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Cap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Mga kababayan, Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Ano pala na just reached 100 hits? Yes! 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 Anna banana, baby. I love you a lot. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan, una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live
we need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. It could be growing older. I understand. I've got family too. You know, something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media's proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System, or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results, it's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Luminesse. Luminesse is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1 is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now step 3 is cool. It begins with a moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the advanced night repair, a secret weapon to apply. Si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita live online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ito po si Kaplino Karamay. Manood ng Serbisyo Balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 0999-10190 or 0917-530-1578. Jadriel.
muli po, nagbabalik po ang episode nito na Lagot Ka, Sumukayadan dito sa Serbisyo Balita Live Online kung saan ay mabuti naman at medyo dumating ang ating partner na si Ryan Zamora kung saan ay mukayatan na traffic. Talaga matraffic ba kasama? At magpakilala ko muna kasama Ryan. Magandang gabi po sa lahat ng viewers ngayon dito sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan po, bagamat matraffic, talaga namang sinigap din itong ating partner na makarating dito sa istasyon upang maging kapartner pa natin dito at magpatuloy na talakayin. Ano ba kasama ang dalayan ng ating tatalakay tungkol dito sa party list na si Congressman Roy Sineres ng OFW. Nabalitaan na mukha yata kakandidato bilang presidente ito na kung saan ito talagang tagapagtanggol ng OFW at tagapagtanggol ng mga manggagawang Pilipino. Lahat ng empleyado. Yes, so bago ko naman medyo bumati ka sa ating mga taga-subaybay na ikaw ay talagang buhay na buhay, talagang ikaw nagigising ngayon sa iyong mga ayaw lang sa contractualization itong running candidate bilang presidente na si Congressman Roy Sineres, kasama mo dahil. Ano ba ang nito at bakit ito nasabi nito na kung saan sinabi nito si Roy Sineres? Kaya siya napilitan tumakbo bilang Pangulo ng Bansa dahil sa mukhang hindi niya nakikita niya sa mga tumatakbo. Ang ilan dito ay mukha yatang mga di umano ay mukhang mga traditional politician o tinatawag na trapo. Ito nga pala, gano'n katotoo, Ryan Zamora, ang itong si Maros pala, di umano ang Prince of Contractualization, contractualization sa ating bansa, sa mga yan ang bansag ni Congressman Sineres kay Mar Rojas. Sinabi niya ito doon sa People's Media Forum kamakailan lang. Sinabi niya sa lahat ng media yun. Ang sinabi niya ay ipaglalaban niya ay ito pala si running President Mar Rojas na dating DILG ay isang prinsipe ng mga contractual. Kaya pala mukha yata ang patuloy na maghihirap tayo niya. Kung sakaling ang magiging Pangulo ay laban o hindi gusto ay isa sa mga protector o isa sa mga nagtatatag ng contractualization sa bansa. Alam naman natin ito ang isa sa mga nagpapahirap sa ating mga kababayang manggagawa. Ang contractualization dahil nga dito sa mga itinatayong mga mall na mga kasamaan mga kababayan natin na nagiging empleyado bilang mga tindera o tinatawag na tawag dito sa mga nakapwesto dyan sa mga SM, sa mga mall na may mga tawag na crew or ano pa to bilang mga tagabantay ng mga panindahan itong malalaking mall na pag-aari ni Henry C. ng SM Mall, Sumart. Napakahirap isang contractual din pa ito na kung saan kasamang Ryan. Ito pala after 6 months i-renew na naman muli. Oo, yun ang ang sinabi ni Sineres na dahil daw kasi yung mga empleyado daw sa farmers market ay puro contract puro 6 na buwan lang tapos hindi na ulit sila pwedeng irregular kung saan ang mukha yatang i-renew ito para sa 6 na buwan ulit. Paano mo nga ipaliwanag mo nga sa ating mga taga-subaybay kasamang partner kung ano pa ang mga gustong mangyari nitong si Congressman Roy Sineres ng OFW? Oo, OFW party list siya kasi dati raw, sabi niya, OFW siya. Kaya gusto rin niya protektahan yung mga OFW. Bukod sa mga manggagawa dito sa Pilipinas. Napakaganda naman pala ng kanyang motibo. Kasi nakikita niya lahat ng mga... Sige. Talagang medyo minsan nakakatawa yung itong pag nakikita natin itong ating mga tagapag-ayos ng mukha rito. Talagang bigla mo naman, nakakita mo yung kasama natin ka na nag-ayos ng mukha natin kahit na hindi tayo binigyan ng panahon sa oras na ito at hindi tayo binigyan pero nagpapasalamat pa rin tayo. Okay, kasama mga Ryan, nabanggit mo kanina tungkol dito kay Risa Hontiveros na kung saan ito ay nagpapabati. Batiin mo ang ating kasama sa bilang isang journalist. Si Congresswoman Risa Hontiveros. Yes, tatakbo rin siyang senador. Ang tinatakbo niya ngayon ay senador sa ilalim ng partido ng alin siya?
Liberal, NUP, Liberal Party, no? Sa mga kapartido rin ng mga kaalyado rito ni Marwa. Pero di bali, ang sabi naman ng ating mga kabaro, sa hanap buhay sa industriya ng pamamahayag, kung saan, itong si Ontiveros na dating Dati siyang journalist. dating bukod sa journalist, dating ito ng akbayan, ano? Representative. Oo. Kung saan ito ay tubong Laguna. Diyan sa bayan ng San Pedro na ngayon is nagpunta pala kanina si nandun pala kanina. Hindi ba tubong taga Laguna to? Si Ontiveros? Saan bang tubo nito? Kasamang drive, partner. Sa itong si Ontiveros. Aba, ano ang sabi sa'yo? Tatakbo ba talaga siya ng senador? Muli yata, hindi ba pangalawang pagkakataon nito na siya itatakbo ng senador? Paliwanag mo. Kasamang gaya ni speaking of journalist, paano si Tina Timbang? Ayan si Tina Timbang. Kilala mo ba si Tina Timbang? Ryan, napunta ka na ba sa Luzon ng Dasmariñas? Yung nagpapakilalang PIO dyan? Na kamakailan o kamakaliwalang ang nakalipas, to saan sinasabi nitong si kasamang Ryan na sinasabi niya, alam niya raw ang takbo at ang mundo ng media. At nagpapakilala nitong si Ryan si Tina Timbang isang media. Alam mo kung bakit? Nung magkatapos ang pagko-cover ng mga local media sa lungsod ng Dasmariñas, tungkol dito sa ginanap na Paru-Paro Festival at 6th founding anniversary, kung saan parang chinupi na pinagtabuyan itong nagpapakilalang PIO na si Tina Timbang na doon na lang sa baba maghintay at siya na lang daw ang bahala sa mga media. Aba, napakahirap naman yata isipin kung sasabihin ng isang PIO na ako na ang bahala. Bahala saan? Yun ang hindi ko nga malaman kung bakit nasabi nitong si Miss Tina Timbang na nagpapakilalang media raw, PIO raw siya ni... media ba siya? Media rin, dahil ang alam natin, dahil sa ating pagkakaalam, yan nagsusulat dati sa Filipino Star ngayon, sa Daily Tablet. Subalit, ang pagpapakilala ng media, mukha yatang wala sa ayos. Dahil kung talagang media ito, bakit nagsisilbing empleyado ito? Diyan sa lungsod ng Dasmariñas, sa pamahalaan ng lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Baka naman umiepal lang. Hindi naman sa umiepal dahil ito clear na tumatay yung ulat ng pagkuha ng mga police clearance dyan sa police station. Di ibig sabihin na nagsisilbing isang empleyado to na bilang isang clerk of court dyan sa pamahalang lungsod ng Dasmariñas. Sinabihan tayo ng gano'n at tayo naman napuna natin siya tungkol sa kanyang mga sinampit at binitawang salita na kung maaari daw ay huwag na magko-cover ang mga local media dyan sa Dasmariñas, sa pamahalang lungsod. Dahil siya na nga naman bahala Kaya nga nagtataka ko, bakit kinalo pa nito at dinaig pa nito si Mayor Jenny Barsaga. Ganyan ang mga ugali na ng mga langaw kasamang partner na Ryan. Ang isang langaw, pag tumuntong sa likod ng kalabaw, akala mo, nagmimistulang isang kalabaw na samantalang nakapakatiting-titing at pagkalit-lit ng langaw na ito, nakakala mo itong si Tina Timbang nagmimistulang kalabaw na at parang dinadait pa nito si City Mayor Jenny Barsaga. Ano masasabi mo? Kasamang Brian. Sige, basahin mo yung yung nasa text mo. Basahin mo yung mga nag-text. May nag-text. Nainitan ako, sana may mag-donate sa atin ng aircon. Ito Ito, sabi isa. Ayon sa impormasyong nakalap ng Galakong Kalapati, kung saan base sa ipinatutupad ng batas, ang dalawang ginagampanang posisyon ay labag ito sa batas dahil malamang ito ay nangangahulugang malapit sa katotohanan na pandarambong sa kaban ng bayan. Totoo ba ito? Ito may nag-text Ang sinasabi dito ng text messenger natin na kung saan ang double compensation, ang dalawang posisyon, mukhang tatlo pa, PIO, media, clerk of court ng police station. Aba, hindi lang pala dalawang katungkulan ito. Bilang nagpapakilala itong PIO siya ni Mayor, ito raw ay isa pang media at bukod doon ito ay isang clerk sa kuhaan ng police clearance dyan sa PNP station sa pamamahala ni Colonel Argelles. Diyan siya nagiging clerk na nagbibigay ng mga kumukuha ng police clearance kasamang Ryan. Dami naman yung racket. Madaming racket. Tama ka kasamang Ryan, partner. Magaling ka rin na umistima, no? Legal ba yung mga racket niya? Legal ba? Mga legal ang racket ito. At sinasabing PIO. Wala namang tanggapan. Nagsusulat pa ba siya? Hindi natin alam. Baka nagpapasa na lang to. At alam naman natin, minsan, dyan sa mga kasama natin sa ibang mga kabaro natin,
pag nagsusulat yan, ini-email na lang yan. Tapos lalabas na yung pangalan. Hindi kamukha natin na itong sinutupi at pinagtatabu yan itong si Tina Timbang Alam na ba ni nagsasabing Mayor? PIO. Mukhang hindi alam nga ni Mayor eh. Ang hindi nito iniisip kasama ang drive na naghihirap tayo sa pagkukover. Nag-uubos tayo ng oras, namamasahe tayo, gumagastos tayo ng mga charger, ang mga battery, di ba? Naggagastos tayo ng baterya. Ikaw ba kasama tayo, hindi ka naglo-load sa cellphone mo? Di ba naglo-load ka? O, sasabihin niya yung Siri, anong hinihintay na kapalit? Wala naman tayong hinihintay na kapalit. Ang habol lang natin dito ay pakiharapan tayo ng maayos at ipaliwanag ng makatao at may pusong pagmamalasakit sa ating mga local media na nagko-cover sa mga ginaganap na okasyon o event. Hindi ba humarap sa inyo si Mayor? Wala, hindi humarap si Mayor. Bakit kaya hindi siya humarap? Mukha yatang... Hinarang ba? Mukhang hinarang na nito. Hinarang ni Tina? Ni Tina Timbang. Na kung saan itong si Tina Timbang ay bigla na lang parang isang singaw na sumulpot na nagsasabing siya na raw ang bahala sa mga media. Ilan kaya ang media doon? Meron siguro kami mga siyam na media na mga kanya-kanyang outlet na pinagsusulatan kung saan every year, tao na naman na ginaganap itong Paru-Paro Festival, talaga namang nandiyan itong mga... Ngayon lang siya umepal. Ngayon lang siya umepal, oo, epal nga pala ito. Kailan pa ba siya nakilala ni Mayor? Ang alam ko naman talaga dyan, ito raw talaga isa sa mga nagpapakilalang PIO ni City Mayor Jenny Barsaga. Ang undangan nga lamang ay may mga nakakarating at nagpapaabot sa ating reklamo tungkol sa mga parang katulad ng isang jeepney driver na cutting trip or cutting budget ba ito? Ito yung mga natitinigan naman natin reklamo na kung saan merong cutting budget, kumbaga sa jeep at driver, cutting trip sa mga inilalabas na mga nasa press release ng bawat publication. Okay, magko-commercial po muna ulit tayo at babalik po kami ng aking partner na si Miss Dryan Zamora. Isang balita, asahan ng paman sa ating Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6, only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa.
Malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasing ganda. Laguna, nang ito ay marating ko, para bang ako'y nagtamo. Malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasing ganda. Laguna, nang ito ay marating ko, para bang ako'y nagtamo. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng Serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pansol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Okay, muli pong nagbabalik ang episode nito ng Lagot Kay Sumukatan at sa Serbisyo Balita Live Online kung saan bibigyan po natin muna ng pagbati itong konsyal ng bayan ng GMA na si Konsyal Maricel Echevarria kung saan nanonood po siya sa atin at patuloy pang sumusubaybay sa ating mga episode dito sa Serbisyo Balita kasama ang Brian. At ito nga, ano ba nangyari dito kay Direktor Maria Belustan? Siya ng yung Department of Tourism. Department of Tourism ng Cordillera, no? Dapat sana last 2 weeks ago pa natin siya sana na-interview. Pero last time kasi naging busy daw siya sa schedules niya. So, last, diba, na-absent ako. Hindi rin siya available nung time na yon. Hindi mo rin siya na-contact ko. Hindi rin siya naging available. Then, neto sanang gabing ito, ma-interview sana natin. Kaya lang, out of town naman siya ngayon. Pero ngayon ang base sa internet research ko, no, ngayon ang last day ng Baguio Salad Festival sa Baguio. Sa Baguio. Oo. Yan, ginagana ba yan tuwing November 26 up to 28? Iba-ibang schedule niya. Marami kaya itong schedule dyan. Medyo na natin yung mga schedule. Ito yung mga na-research ko sa internet. Ang aking napagalaman, kasamang partner, Brian, ito yata si Director Maria Belustan, mukha yata hindi na yata nagpaparamdam. Oo, sana ma-interview naman sana natin siya one time dito sa ating programa. No? Kasi maraming activity sa Baguio ngayon na dapat nating talakayan. No? Bali next month, Christmas in Baguio na ang kanilang activity. Meron pang Mine Safety Week. No? Tsaka DOT, dineclare to ng DOT kasi
Visit the Philippines year ngayong 2015. So Yes, matatapos na itong taon na to wala kailangan may ma-interview na tayo Hindi pa na kukuha kung ano man ang mga kaganapan pang mga susunod dito sa Baguio, no? Napakaganda Ang dami ngayong activities ngayong November, no? Nung last week, nagkaroon sila ng Cordillera Festival. Tapos meron pang Benguet Foundation Day. Oo, meron din silang Baguio Arts Festival. So, yun sana mga kukunin natin mga Kaya lang, mga statement kay hindi Director. nagpaparamdam si Director ng Tourism na si Maria Benustan. Kailan ba kayo huli nagkaroon ng contact tungkol dito? Kaka-text lang ngayon si Miss Linda Fines kasi yung PIO niya Ano sabi ng PIO? Sabi niya out of town daw siya ngayon. So, hindi pa siya available for interview. Ganun ba? Di sana kasi siguro mas maganda. Sana next week ma-interview na natin para siya. Sayang kasi kung hindi natin mailalabas yung mga activities sa Baguio. Oo nga, maganda pa naman. Hindi pa rin tayo na-invite, no? Yung mga ibang national media na for sure na-invite na nila. Oo, mas magandang ma-interview sana dito kasama ang Brian. Oo, dahil worldwide broadcast tayo, no? Good for tourism sana. Pero mo kuya, buong mundo tayo mapapanood. Yes, buong mundo rin siya malalaman ng mga taga-Baguio. Kung ano na yung inaabot ng pagbudlad at saka mga pinagdiriwang ng mga event o dineclare pa naman ng Department of Tourism na Visit the Philippines Year itong 2015, di ba? Sunod-sunod ang activity sa Baguio. So, sana natin siya. Sige, tuloy lang kasama partner drive. Ito, mukha yata meron tayong magandang itatapik na nananawagan po kami kay Director Maria Benustan na kung saan kung maaari lang po makagawa kami ng pagkaparaan o saan naman kayo namin dapat makontak bilang kayo po ang tumatayong Director Department of Tourism o dyan sa Cordillera ay makausap po, kabanayan po namin kayo dito sa aming himpilan ng Serbisyo Balita. Ano ba ito? Kasama tayo. Dating Pasay City Mayor Piwi Trinidad, 10 years daw ang kulong neto. Ano ba ang kaso? Pinasakot daw ng Sandigan Bayan hanggang 10 years na pagkakakulong sina dating Pasay City Mayor Piwi Trinidad at dating Pasay Representative Jose Antonio Rojas. Hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan First Division ang dalawang dating opisyal sa kasong paglabag sa anti-graft law. Corruption din. Plunder yan. Sa desisyon ng anti-graft court, sinintensyahan si Trinidad na makulong na mula 6 years hanggang 10 years na pagkabilanggo at pinagbawalan na makapagtrabaho sa anumang sangay ng pamahalaan. Sa rekord ng kaso, pinabura ni Trinidad ang Izumo Contractors sa pamamagitan ng paggawad dito ng kontrata sa pagtatayo ng 489.95 million na City Hall at palengke kahit wala na silang otorisasyon na gawin ito dahil sa pagkakaroon ng bagong pre-bids and award committee sa ilalim ng Government Procurement Reform Act. Bukod sa kasong katiwalian, hinatulan din ng guilty sa kasong paglabag sa Article 237 ng Revised Penal Code ang dalawang dating opisyal. Sino yung isang opisyal kasama? Brian? Congressman Jose Antonio Rojas. Antonio Rojas. Si Lito Rojas pala ang tumatakbo ngayong mayor diyan sa Pasay. Kaano-ano niya si Jose? Yun nga, baka itong si Antonio Rojas at saka si Lito Rojas merong malapit na magkamag-anak. Pero subalit, ang incumbent congressman dyan sa kasalukuyan, itong tumatakbong mayor na si Lito Rojas. So sa madalit sabi, malaki ang magiging problema na pag nakulong yan si dating Mayor Piwi Trinidad na kung tawagin sa Pasay si Mr. Pancito. Yan Mr. Pancito yan makukulong na 6 hanggang 10 taon. Grabe. Tingnan mo nga naman partner. Ikaw na ang sumuri na ang mga mayor ngayon nakukulong. Yung pa kayang mga nagkakamaling mga ibang sa mababang sangay ng ating pamahalaang gobyerno. Hindi kaya siya na politika dito. Alam mo naman ngayon, sa panahon ngayon, maraming politika. Yung tungkol dyan sa sa isa pang dapat mong batiin o alamin kasama ang driver. Ang mayor dito si Mayor Mauricio Dumogan sa Baguio. Oo. Oo,
sana ma-invite tayo one time para makita natin yung mga Masarap activities yan nila sa doon. Baguio, malamig daw dyan yun. Lalo na ngayong December, yung Christmas in Baguio event nila hanggang December 1 to 21. Ay, ito nga sana sa mga partner, no? Ito nga by next week, gusto ko nga sana na tayong dalawa mag-recreate o mag-field muna para mapuntahan na rin natin ang mga dapat nating puntahan na kailangan nating makakuha ng appointment upang maibato naman at mai-broadcast naman natin dito sa ating programa dito sa Serbisyo Balita. Yung mga naka-record at saka mga prospect mo dyan. Pag-usapan na siya, kapitan Sino kapitan? Sa Bangbang. Okay. Ayan po, yung ating susunod ay tungkol sa itong sa barangay captain ng Bangbang Taguig na si Kapitan Jaime Jun Cruz. Kung saan ito ay nanawagan sa kanyang mga kabarangay ng magdala ng kanilang validate ID para maging registered sila sa 4Ps, yung tinatawag na Pantawid Pamilya na programa ng DSWD na inilunsad kamakailan ng ating gobyerno nung matapos ang paglulunsad ang pagganap ng EPIC Summit dito sa atin sa loob ng isang linggo, kung saan nagpakitang gilas itong mga taga-DSWD, kung saan nanawagan ito sa mga kabarangay ng bawat barangay opisyal na magpunta sa kanilang barangay hall upang maipakatala ang kanilang pangalan na sila ay dapat mabigyan ng kaukulang benepisyo tungkol dito sa Pantawid Pamilya na programa ng lokal na pamahalaan at ng DSWD. Pakinggan natin ang panawagan ni Kapitan Jaime Jun Cruz sa kanyang mga kabarangay. Project dito na ibigay si Mayor, si Congressman, siyempre, yung mga proyektong ginawa namin sa sarili naming sikap na walang tulong ng iba. Bali, pang ilang termino niyo po, simula po kayo maupo na nung kayo po ay nagwagi, matapos po ang termino ninyong brother, kayo po ang nanalo ng 2007? 2000. Dala-diretso hanggang 2013 hanggang 2016. Ano mo po kapang inyo pong mga accomplishment o mga programang pinagtupad sa barangay sa inyong pamamahala na sa loob ng 9 na taon? Ako kasi, sanay ako sa private sector, no? Kami doon, pag sabi mong project, so meron may mga project proposal, may budget, no? So kaya nung inayos ko yung budget ng barangay, so nakita ko yung mga kulang, ano yung dapat unahing tapusin? Infrastructure, kaya tinaasan ko yung mga building, may mga provision yan para sa daycare center, sa senior citizen, meron kaming barangay chapel para sa burulan ng mga patay pag walang space sa kanilang bahay. Meron akong barangay reading center o library, session hall, halos kompleto na, training center. Ayun pong simula po kayo na maupo, ano po ang inabot nyo dito ang barangay hall po, ano po ang disenyo? Dito itong old building pero kapiraso lang yun. So yun yung napagawa ng brother ko kasi namatay nga siya. Bago kayo? Ako na nagpatuloy. So marami dyan, may mga tulay na pinagawa dyan sa mga indigent residents ng barangay, na mga nakatira sa easement. So mga street lights, properly illuminated na yung 65 hectares na yan na nasa sakupan ng barangay. 65 hectares po ang malaki ito Kaya pag ito ay napuno ng tao, pwede maging 4 na barangay ito. Bali lang po ngayon ang kasalukuyan ng population po ng inyong barangay ito? Nasa almost 10,000 kami. Marami pala. So, bali, Kapitan, ito pong inyong barangay ngayon, kamusta naman po ang sitwasyon ng peace and order? Siyempre, ang barangay namin katulad ng ibang barangay dito sa Old Town na nahati ng highway. Siyempre, may mga elements yan ng riding in tandem, may mga ganun, snatching, robbery, mga ganyan. Pero lately, na siya, nawala. Medyo nagkaroon po ng kapayapaan sa kasalukuyan. Bali kayo na po Chairman Garcia, tatakbo po ng konsyal. Ito po
kapartido po kayo ngayon ni City Mayor Jenny Barsaga. Na kung saan ang magiging tatakbo po ng mayor ngayon, si Congressman P.D. Barsaga po. Kamusta naman po ang inyong partido ngayon dito sa Dasmariñas? Okay naman, when we filed our candidacy, certificate of candidacy, sabay-sabay, masaya. Parang nakita mo yung unity ng team. Kasi naman ang ultimate goal ni Congressman na mag-mayor siya na solid yung team Dasma sa 2016. So far ngayon, ma-synchronize ang mga activities, lalo na kaming 4 na bago. Ako, si Kapitan Bugoy, si Kapitan Eric Aleja, saka isang businessman, si Martin Reyes. So, magkakasama kami sa mga activities. Kanina, we graced the distribution of birthday gifts sa senior citizens. So, merong mahigit 1,000 senior citizens yun. 3 batch, nagsalita kami, nagpakilala. Ando si Congressman, pinaliwanag yung mga programa ng Dasmariñas, yung mga serbisyong na-avail ng mga sektor ng senior. Kaya, okay na, walang problema. Bali, ito po ngayong inyong mga pag-iinsayo tungkol sa nalalapit ng Paru-Paro Festival. Ito po ang isa sa inyong barangay ang magre-represent po tungkol sa programang ito na actually, maraming sectors yan Meron student sector, sa grade school, high school, college, tapos NGO. Doon kami sinama sa NGO. Yun yung umayaw na kanina, si Saba. Ayaw na, wala kasi apo ko. Ako na nandyan. Saan ba? Umayaw na. Ayaw daw niya ng tagyong na lagi na kaganyan. Nakagalit kasi sa isa. Okay, okay, mahal namin mga patuloy na sumusubaybay. Muli po makikita nyo, yung nakita nyo po kaninang serye na tinatawag na dyan sa video footage. Kung saan yan po yan po si last time barangay chairman Aquino Garcia. Kung saan siya po ay tatakbo ng konsyal ng lungsod ng Dasmariñas. At yung kanina pong nabanggit namin, mahal namin patuloy na sumusubaybay, tungkol dito kay Kapitan Jaime Jun Cruz, ay sa isang linggo pa po may lalabas ang kanyang video footage para inyo pong mapanood at masubaybayan ang tungkol sa pantawid ng pamilya. Subalit ang nakita niyo po kanina lamang na ipinakita po sa inyo na aking in-interview po ng personal itong barangay chairman na si Aquino Garcia ng Barangay Zone 1A, Dasmariñas City, Cavite, bilang isa po kabilang po sa mga kandidato ng konsyal ng lungsod ng Dasmariñas sa mga kapitan na siyang nakasama sa partido ng Nationalista Unity Party, Liberal Party sa ilalim ng partido ni Long District Congressman P.D. Barsaga na siya ngayon ay tatakbong mayor at siya po ay kaalyado. Itong si Barangay Chairman Aquino Garcia ay kaalyado po ni P.D. Barsaga bilang tatakbo ng mayor ng lungsod ng Dasmariñas. Anong partido siya? Nasa Nationalista NUP Liberal Party. Alam mo si kasamang Graham, si P.D. Barsaga ay yan ang tumatayong vice chairman ng National NUP LP Party diyan sa buong Luzon. Buong Luzon. Ito si P.D. Barsaga na congressman ngayon ay last termer na rin congressman, partner. At ito ay tatakbo ng mayor sa lungsod ng Dasmariñas. At dati na itong nagtapos ng mayor sa loob ng 9 na taon at muling ito ay naging congressman ng 9 na taon. Sa last termer ito, babalik na naman siyang mayor. At si City Mayor Jenny Barsaga naman, partner, ay siya namang tatakbo bilang congresswoman ng Long District ng Dasmariñas, Cavite. Kaya naman, na ating binabati si Barangay Chairman Aquino Garcia na ipagpatuloy ang kanyang pagsiservisyo sa mataas na sa sangguniang panglusod ng pamahalang lungsod ng Dasmariñas City, Cavite. Ang tungkol naman dito kasamang kayen, ano ba itong tungkol sa iyong nabanggit na ating itatalakayin? Tungkol ba yan saan? Basahin mo nga at makita natin. Mall hours daw hanggang 11 p.m. na simula December 1. Tuwan-tuwa na yung mga lakwatsero. Anong ibig sabihin niya na oras na para sila ay mag-stay o mamasyal sa mga mall ng hanggang alas 11 ng gabi? Hanggang anong oras ba dati
ang bukas niya, ang sarado. Ang sarado, mga 9. 9 p.m. lang nagsasara na, pero ngayon, nagdagdag ang mga mall ng 11 p.m. Kaya naman, medyo mukha yata ang nagpipiesta at namamayagpag ang mga mall sa mga kitaan ngayon, ang mga ito papalapit na nangangamoy ng Pasko, na kung saan ay marami na nagbonus sa ating mga kababayan, ang malamang magpunta dyan sa mga mall upang mamasyal at mamili ng kanilang mga pangangailangan sa darating na Kapaskuhan. Di ba, kasamang Ryan? Siya nga pala, alam mo ba, kasamang Ryan, kung ating tatalakayin at susuriin kung ano ang tinatawag na Pasko, dahil magpapasko na, di ba? Sa palagay mo, sa iyong pagkakasuri, sa partner, ano ba ang Pasko talaga? Pasko, para sa mga Katoliko yan. Oo, tama ka, sa mga Katoliko. Ang ibig sabihin ng pakahulugan ng Pasko ay ang pagsilang ng ating Panginoong si Jesucristo, Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ibig sabihin talaga nitong Pasko? Sa bagay, sabi mo nga, kasamang Brian, dahil sa mga Katoliko, ang Pasko ay aking ipapaliwanag na rin. Ito kasi ang pananaw at paniniwala ng mga Katoliko na ang Pasko ay isang pagsilang ng manunubos. Ano yun? Pagsilang ng manunubos. Kasi Pasko eh. Hindi ito Pasko na sinasabi nila ay para lang daw sa mga kapaskuhan ng mga bata. Yan yung para sa So malayo sa katotohanan. Yan ang paniniwala ng Catholics. Hindi naman sa buong Katolik. Paniniwala na sa kauli-uli ang pagkakataon ng mga matatanda na ang Pasko raw ay para sa mga bata. Subalit, sa mga deboto at mga mananampalataya na ang ibig sabihin ng Pasko, mahal naming mga patuloy na sumasubaybay. Ang ibig sabihin po ng Pasko ay ang pagsilang ng manunubos. Kung paano nating pasalamatan sa ating Panginoong dakilang lumikha na isilang ang ating isang manunubos na ito si Jesucristo na tinawag natin sa ating pagdiriwang tuwing araw ng Pasko. Dahil meron tayong tinatawag na Pasko ng pagkabuhay. Sa Katoliko, kasamang Brian, sa Katoliko, ang Pasko ng pagkabuhay, kung paano namatay sa krus ang Panginoong Jesucristo, ay siya namang nabuhay din ito sa loob ng 9 na araw o 3 araw yata yan na nakalipas. Kaya ito tinatawag na Pasko naman ng pagkabuhay. Ibang kahulugan ng Pasko ng kapanganakan, ibang kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay. Ang Pasko ay isang kapanganakan ng manunubos ng ating Panginoong Jesucristo upang tubusin ang mga makasalanan, ang ating mga kasalanan. Yan ang Pasko, di ba? Pero ang nangyayari, nagbibigayan ng kanyang pag-ibig at nagririgalo ang bawat isa para makamdaman ang kaligayahan sa kanilang kalooban. Ito rin ay isang kahulugan ng Pasko. Kaya, kasamang Brian. Speaking of Pasko, kuya, anong iniinom mo? Masarap na inumin tuwing Christmas. Ang masarap na iniinumin ko tuwing Christmas, kasamang Brian, ay okay lang sa akin yung malamig na tubig. At saka yung tinatawag na, hindi, alam mo ba, ang Coca-Cola medyo masama raw yan sa katawan ng tao. Talaga? Oo, yan daw tinatawag na minsan ito, tabi-tabi lang po sa Coca-Cola. Panlinis daw ng kalawang yan. Ayon dun sa nakalap na aking kalapating gala. Pero masarap daw kayo inumin ng Pepsi at ang Mountain Dew. Di ba? Siyempre. Lalo-lalo na nandiyan si Sir Ron Del Torres, no? Oo. Okay, kasama tayo. Wala na po tayong oras. Kami magpapaalam na po aking partner. Subalit, bagamat ito'y nahuli, nakita nyo naman ang aking partner na buhay na nagpakita sa inyo ng katotohanan. At siya po ay talaga magpapatuloy na sa programang ito ng Lagot Sa mga susunod na araw, makikita na natin ang commercial ng Pepsi or Mountain Dew dyan sa ating TV screen. Ayun! Kaya pala yung Coca-Cola, hindi Hindi. Hindi. Pepsi at Mountain Dew kasi ang... Sige. Yung Pepsi, masarap daw daw. Masarap na inumin talaga. Lalo na yung Mountain Dew. Pag sinabing Mountain Dew, umuusok sa kalamigan ang Mountain Dew habang ito ininom. Kaya naman, mapapahigbi ka na parang maisip mo na nabusog ako dahil sa pag-inom ng Pepsi at Mountain Dew. Sige, kasama pala. Pagpatuloy pa, ano pa yung mga dapat na sa Mountain Dew? Bakit sa kanilang products may Tropicana ba yan? Tropicana? Yes. Tropicana? Hindi ata yung yung... Meron nabasa ko. Tsaka yung root beer, ang kanilang root beer. Oo,
Okay, sige, magpapaalam na tayo. Kasama na yan. Wala na tayong time. Baya, nasusunod pa muli. Magpaalam ko na. Mukha yatang saya-saya ka. Makupo ka. Okay, maraming salamat po sa lahat ng viewers ngayon na kung saan napanood tayo sa buong mundo na naman ngayong Oo, gabi napakagaling naman. At marami pala tayong viewers. Ang dyan sa sumusubaybay. Manila, ang dami na sa Manila. At marami nang nanonood. Isipin mo, ito si Kapitan lamang. Inasabi sa akin na napanood na ako sa YouTube. Ito si May Kapitan lamang. mga taga-subaybay na rin tayo ngayon sa Tondo, Manila. Lagi silang nakamonitor. At Caloocan, ha? Napakarami. At alam mo ba na marami kong kasir ngayon na mga kaibigan na sinasabi ko panoorin nyo sa FB ni Adan Gabato, ang Serbisyo Balita, at mapapanood nyo itong mga programa rito. Kasama ko yung aking magandang partner na talagang kung titignan mo sariwang dating. Ayan ha, si Miss Brian Zamora po yan. Tapos si Kuya Adan Gabato. Okay, magpapaalam na po kami. Okay. Yung mga OFW sa Dubai. Nanonood din! Oo, napaka. Mabuhay-buhay dyan ng mga OFW sa Dubai at Kuwait. Ganon din sa ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay. Kami po ay bumabati ng aking partner na si Brian Zamora na kayo po ay mabuhay at kami po ay nagpapaalam na at magandang gabi po muli sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito po sa Serbisyo Balita Live Online. Huli-huli ka.